Sa ibang balita, kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na nakita sa Amerika ang isa sa mga akusado sa Visconde Massacre case na si Joey Fillard. At dahil hindi naman kasama sa grupo ni Hubert Webb na inabswelto ng Korte Suprema, pinag-aaralan na po ng DOJ ang pagpapa-extradite kay Fillard. Saksi si Teresa Andrada. Sa testimonya ng star witness na si Jessica Alfaro, kasamaan niya si Joey Fillard sa mga sangkot sa Visconde Massacre. Sabi ni Alfaro, kasama raw si Fillard sa grupo ni Hubert Webb. Ang siyam na orihinal na akusado nasampahan ng kaso, pero sina Fillard at Artemio Ventura agad na nagtago. Kaya hindi sila kabilang sa mga nahatulan at nakulong noong 1995. Matapos i-absuelto ng Korte Suprema sina Hubert, ipinag-utos ni Pangulong Aquino ang reinvestigation ng Visconde Massacre case. Naglunsad ng manhunt operations kina Fillard at Ventura at kanina inihayag ni De Lima na alam na nila kung saan si Fillard. Mr. Fillard is somewhere in the United States, and I told them to access him so we can question him. May naka-confirm na nakausap at nakita. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng DOJ ang extradition ni Fillard. Parehong may standing warrant of arrest sina Fillard at Ventura kaugnay ng kaso. Pero ang NBI, wala pa rin daw lead sa kiniroroonan ni Ventura sa ngayon. Gayunman, may tanong ang kalihim. Sa tinagal-tagal ng panahon, bakit di raw nahanap ng Task Force Jecares ng NBI sina Fillard at Ventura? It's important to, number one, determine why these two other alleged participants and two other accused had to flee almost 20 years. Well, nobody thought of really tracking them down. So, why? So, ngayon lang tayo hahabol, and when we are under tremendous time constraints. Magugunit ang inabsuelto ng Korte Suprema ang grupo ni Hubert dahil sa questionable kalidad ng testimonya ng mga testigo, lalo na ng star witness na si Alfaro. Ang pagkakatukoy raw sa kinaroroonan ni Fillard ayon sa DOJ, positibong bagay raw para kay Alfaro. Nakakatulong yan sa credibility ni Jessica. Nakakatulong yan kasi sinabi nga niya na may Fillard, may Ventura. And then nawala nga itong dalawa. Dahil walang kinahaharap na kaso, hindi pwedeng ipa-extradite ng DOJ si Alfaro. Sinusubukan daw itong kausapin ng mga nakakakilala sa kanya para kumbinsihing umuwi. Pero sa feedback na nakuha umano ni De Lima, tila nagdadalawang isip daw si Alfaro na bumalik dahil may bantang kakasuhan siya ng kampo ni Hubert. Sabi ni Lauro Visconde, naiintindihan daw niya si Alfaro pero umaasa pa rin daw siyang babalik ito ng bansa. Kanina isang support group ang inilunsad para kay Mang Lauro. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, 5 araw bago ang pista ng Itim na Nazareno, inumpisahan ng isaayos ang mga kalyeng daraanan ng prosesyon sa Maynila para iwas disgrasya sa mga deboto. Ipatutupad din ang zero vendor sa paligid ng simbahan ng Quiapo at sa mga daraanan ng Itim na Nazareno. Saksi si Cesar Apolinario. Taon-taong hindi mahulugang karayom ang Quiapo tuwing pista ng Itim na Nazareno. Namimoy alon sa dami ang mga namamanatang deboto. Ang tanging hangad lang ay makadampi sa imahe ng poon. Pero sa ganitong siksikan, sa bawat taon din ay may mga naitatalang nasasaktan o di kaya'y nasasawi. Kaya naman ilang araw bago ang pagdiriwang ng pista sa Enero 9, masusi ng inayos ang daraanan ng prosesyon. Kanina inaspalto na ang mga kalyeng lubak-lubak. Isa lang kasi ang mawala ng balanse o madapa sa lubak, di malayong damay-damay na ang iba sa pagkatumba. Pero sa aming pag-ikot kanina, napansin kong may mga kali pa rin hindi pa naaayos. Gaya na lang dito sa Arlegui Street kung saan ilang manhole ang wala pa ring takip. Ang iba naman, butas. Kahoy lang ang proteksyon. Ayusin namin yan para yung mga taong naglalakad dyan at kung may lubak man, maayos. At yung mga open manhole, lalagyan natin ng mga necessary equipment na para masaran yun.
Sa pangkalahatan, ayon sa mga organizer, ayos daw ang ginawang prosesyon noong isang taon, kaya pareho pa rin daw ang ilalatag na programa ngayong 2011. Magmumula sa Quirino Grandstand ang itim na Nazareno, tapos ipuprosesyon sa mga kaling nakagawian ng daanan, saka ipapasok sa loob ng Quiapo Church. Para iwas aberya na rin sa ruta, ipatutupad ang zero vendor, partikular sa mga daraanan ng prosesyon at sa mismong paligid ng Quiapo Church. Kaya ngayon pa lang, doble kayod na ang mga manininda para makabenta. Baka maipit kayo. Maraming tao, lalo na mga deboto. Masisira yung paninda, no? Oo, masisira talaga. Kaya kailangan itabi. Sa sulok lang po kami, di po kami nakakapaglabas sa tinda. Tapos bali, zero talaga. Talaga uwi na lang kami sa bahay pag ganun. Mahigit 1,000 pulis din ang ipapakalat para tiyakin ang kaayusan sa mismong pista ng itim na Nazareno. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Samantalang malungkot ang bagong taon ng 300 contractual workers ng MMDA matapos silang tanggalin sa trabaho. At posible raw sumunod na masibak ang mahigit 1,000 iba pa na dahil sa malaking bawas din sa budget ng ahensya ngayong taon. Saksi si Rafi Tima. Sa ganitong trabaho nakilalang Sidewalk Clearing Operations Group ng MMDA. Sa paglilinis ng bangketa, madalas silang napapasabak sa awayan. At kung minsan pa'y sakitan. Pero ang ilan sa mga tauhan ng grupo, ngayon, wala ng trabaho. Tulad ni Ramil Atibagos. Kahapon, bumalik siya sa MMDA para sa trabahong nagbibigay ng 274 na pisong sahod araw-araw. Pero laking gulat na lang niya nang sabihan siya na hindi na nirenew ang kanyang kontrata. Kung dapat pong tanggalin, okay naman po. Kaya lang po, yung walang pasabi, bigla-bigla lang po. Pagpasok namin ng January 1st, hindi po namin alam, wala na kami trabaho. Hindi po kami napaghanda. Hindi kayo na-warningan, kumbaga. Wala po, sir. Isa lang si Ramil sa 300 contractual employee na tinanggal ng MMDA sa pagpasok ng taon. Marami sa kanila, lagi raw absent. Pero katwiran naman natanggal. Dahil arawan naman silang sinasahuran, wala raw sanang kaso na kung minsan ay lumiban sila sa trabaho. Hindi nga ako sana ng sa kanila. Wala rin talaga. Talagang tanggalan talaga daw. Anong sabi sa inyo? Final na yan? Final na daw. Wala na magagawa. Hindi na kayo pwedeng umapila? Hindi na po. Ang positive sa absenteeism, 18%. Meron kong absent na 11. Tapos, kaya ako naka-absent ng may bigat na dahilan. Explanation naman kami, ewan ko lang kung anong mangyayari sa explanation namin. Gate naman ng MMDA, dumaan sa proseso ang pagtanggal nila sa mga contractual na tauhan. Yun po yung mga nag-expire na ho yung contract at sangayon po sa aming personal office, ito po yung palaging absent, yung sa performance evaluation hindi gaanong kagandahan at ito rin po yung rekomendado ng kanilang mga department heads na hindi na dapat i-renew. Kinailangan din daw magbawas ng tao dahil mahigit kalahati ng kanilang budget ang natapyas. Katunayan, mismong Department of Budget and Management ang nagrekomendang magbawas ang MMDA ng 1,800 empleyado. We have to look at the picture in a wider perspective na may mga bagay na kailangan gawin bagamat malungkot. Pero mag-iisip pa rin ho kami ng pamamaraan paano po maibsan ang dagok nitong sitwasyon na ito. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Una sa saksi, lalaki may kapansanan sa paningin, nagpamalas ng talento sa photography. At ang nauusong diet program sa UK, alamin. Balitang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.